Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tumuli ang iyong kamanggagawa, Brother Paul Litose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church and ito po ang ating time in the Word. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na tayo ay may patuloy pa rin na pagkakataon na magkasama-sama digitally or virtually via social media upang mag-aral ng salita ho ng Panginoon. At isang malaking kagalakan ko ho na sa buong taong 2020 or almost the whole year 2020, the 9 months of 2020 ay nagkasama-sama po tayo sa biyaya ng Panginoon. At patuloy nating purihin ang Diyos, pasalamatan ng Diyos at lahat ng parangal ay sa Kanya lamang. At kung sakali po ang ministry ho na ito dito sa aming church ay nagiging pagpapala ho sa inyo, ay lahat ng pasalamat ay papuri sa Panginoon. And again, I would like to encourage you, if you have questions sa atin hong mga nakaraang pag-aaral, we do welcome questions. You can send me a private message directly, or you can comment sa atin hong sa comment section ho ng video na ito sa atin hong Facebook page and all, and that is very much welcome. And kung paglilingkod ho natin ay yan po ay sa biyaya ng Panginoon. Bago ho tayo sumigi sa atin hong pag-aaral ngayong gabi, ilan ho munang mga paalala para ho sa atin hong particular mga kapatid sa JCBC. On Friday, we will still have our time in the Word, Lord willing, and gusto kong encourage ang bawat isa na atin hong suportahan, daluhan ang atin hong prayer meeting via Facebook room. So, that is 7 p.m. I believe ay marami ay tapos na sa trabaho kung meron man. Ang mga estudyante ay wala ng online class kung meron man. So, gusto kong encourage ang bawat isa. And we are in need of prayers. I am in need of prayers. Even Apostle Paul, sa kanyang sulat sa mga Kristiyano, sabi niya, "Brethren, pray for us." And we need your prayers. We need to pray for one another. Utos yan ng Panginoon. So sana ay tayo ho ay makiisa sa gawain ng pulong panalangin. Though hanggang ngayon di pa rin nagagawa sa church, but we are doing it online via Facebook room. So that will be on Friday, agkatapos ho ng ating time in the Word. And then also, on Sunday, ay meron ho tayong gawain. 8:30 ng umaga ang simula ng Sunday School. And we are going through the attributes of God. And kung hindi nyo pa ho nasubukan na makasama namin sa gawain, ay welcome po kayo. Even personally, can come to church. Just wear your face mask and face shield. And given na kayo ho ay sangayon sa minimum health protocols or ng pamantayan ng binigay ng gobyerno, ay maaaring pumunta ho sa ating church. Or if not, ay kahit ho via live stream. But if you are well able, I would like to encourage you. Actually, the Bible commands us na tayo ho ay wag magpabaya sa pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. And mamaya ho, isa ho yan sa saragang sesentrohan ho natin sa pag-aaral natin ng marka ng tunay na pagiging Kristiyano. Ano po? So, again, on Sunday, 8:30 up to 9:30, 9:45 ang ating Sunday School. And then 10 a.m. Umaabot hanggang 11:20, 11:30 ang ating morning worship service. And nawa ay makasama ho namin kayo, suportahan ho natin, at maging tapat tayo sa Panginoon sa mga bagay na ito. And I would like to encourage and to remind ang atin hong mga kapatiran. Napakagandang paalala yung isang napakinggan ko sa radyo na kanyang pinapaalalahanan ng mga mananampalataya na don't watch the live stream. You worship with the brethren. Nandun yung napakadali na malagay sa default na when you sit, pag kayo naupo sa harapan ng screen, do cellphone man yan o sa TV mo man pinanonood, ay nahandong ka lang bilang tagapanood and you are not part of the worship. Actually, ay isang pastor nga ang sabi, pag tumayo, edi tayo din kayo. Pag naupo, edi upo din kayo. And as I have said before, there are some churches who encourage their members na to even wear Sunday clothing, just to be still to set apart that time to help us, kung yun ay makakatulong sa inyo
to really focus. So that will be a good thing. I'm not saying na more acceptable yung worship sa Panginoon kung nakabihis ka o hindi man, but if it will be helpful for you, I think it's a wise thing. So if you think it's a wise thing for you, lalo na kung meron mga anak na kailangan mo pa rin paalalahanan na it is Sunday and it is for the Lord and it is because of the pandemic na hindi tayo nakakarating sa church, but we must be still ready, then ay maaaring gawin niyo ho yan, and it's not too late. Actually, it may be a wise thing to prepare them, Lord willing, pag nag-roll out na yung vaccines and we can come together now in the church, ay ano na sila, ang mag-iiba na lang ay yung venue. Yung venue na lang ang mag-iiba, but they are still sanay doon sa schedule kung anong gagawin pag Sunday morning. So that will be a wise thing to do sa inyong family. So nawa ay pag-pray, considera, pag-aralan, at nawa ho ito'y maging blessing at makatulong po sa ating mga mananampalataya. So those are some of our few announcements, at nawa ay kung meron nga pala may prayer requests, lalo na sa Friday or even before Friday, tomorrow, Thursday, send me your prayer requests, and Lord willing ma-announce po natin sa atin hong prayer meeting sa Friday. So yun po ay magiging malaking tulong para sa bawat isa. Okay. So ngayon po ay dumako muna tayo sa isang panalangin. Pag-pray natin ang atin hong bawat mananampalataya. Pag-pray natin ang ating gobyerno, inutusuyan ng Panginoon. At pag-pray ho natin ang ating iglesia, ang ating mga kapatiran. At maging kung meron may mga karamdaman ay ilapit ho natin sa Panginoon. Lalo't higit, hindi lang basta hingi, kung hindi ibigay natin yung papuri, pasalamat sa Panginoon. Isang magandang acrostic na tandaan ay yung Acts, 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 adoration, pagsamba, papuri, confession, letter C, confession, paghingi ng tawad sa kasalanan, T, thanksgiving, pagpapasalamat, and then S, Acts, supplication, yung paghingi naman ng mga pangangailangan. That's a good pattern na magpapaalala sa atin hong pananalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinapasalamatan ka, minamahal ka. Tunay, walang ibang Diyos na kagaya mo, sapagkat walang ibang Diyos bukod sa iyo. Ang ibang mga Diyos-Diyosan ng mga tao ay mga likhang isip lamang. Totoong sinabi ng iyong salita, may mga mata na hindi nakakakita, may mga kamay na hindi nakakagawa, at may mga paang hindi nakakalakad. Ngunit ikaw, O Diyos, aming Panginoon, ay soberanong Diyos sa kalangitan at ginagawa mo sang-ayon sa iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, na araw-araw naming nararanasan, sa iyong probisyon sa aming mga pangangailangan, sa iyong pag-iingat sa aming mga buhay at kalusugan. Salamat po, Panginoon. Lord, amin pong pinapasalamatan lalo't higit ang napaka-dakilang biyaya mo ng kaligtasan. Kung paanong kami na mga makasalanan, marumi, rebelde, ay minahal mo at gumawa ka ng kaparaanan upang ang ebanghelyo ay makarating sa amin. At ikaw ang nagbukas ng aming mga puso, nagbigay ng pananampalataya. Kami ay iyong niligtas. Panginoon, salamat po. Salamat po. Panginoon, ngayon ay humihingi kami. Humihingi kami ng habag. Ikaw na naging mabuti sa amin, aming hinihiling na patuloy kang nawang maging mabuti. Patuloy nawang maging mahaba ang iyong pasensya sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan. Hugasan mo kami, patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na lalo pang maging sensitibo sa kasalanan, lalo na sa mga kasalanan na nakatahan pa sa amin. At tulungan mo kami sa kapangyarihan ng Espiritu na patayin ang mga nakatahan pang kasalanan. Patayin ang mga makamundo pang pagnanasa. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa aming pag-aaral ngayong gabi, ikaw po nang bigay ng liwanag.
Ikaw po ang tumulong sa akin bilang tagapagturo at maging sa bawat isa, mga kapatiran, kaibigan na makikinig, lalo't higit. Ikaw po nawa, Panginoon, na magligtas. Gamitin mo mga katotohanan na ito upang magpalakas ng mga Kristiyano at tumawag sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo. Muli ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang mauwi. Amin din pong hinihiling na mahabag ka po sa aming bayan, mahabag ka po sa gobyerno na meron kami. Tulungan mo po ang aming presidente at maging mga kasama niya sa pamumuno. Bigyan mo sila ng wisdom. Bigyan mo sila ng takot sa iyo. At kung yung kalooban, Panginoon, aming hiling, abutin mo sila ng ebanghelyo sa may maligtas. Kung po'y tumitiwala sa iyo, O Diyos, na walang imposible, kung yung kalooban, ito'y mangyayari. At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so muli ho, ang atin hong pag-aaral ay doon pa rin tayo sa serye ng mga marka, or in other words, saying it, mga ebidensya ng tunay na pagiging Kristiyano, o sa isang paraan ay sasabihin tayo sa tanong, paano ko masasabi na ako nga ay totoong ligtas sang-ayon sa Biblia? Now, let's go to a passage para ma-remind tayo na ito talaga ay isang pangangailangan sa atin. Ang sabi ho ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 10, ang sabi niya, "Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall." So nahandoon yung command to make, or actually to give diligence, magsumikap tayo, to give diligence to make our calling and election sure. And that those two words, calling and election, are both used in the New Testament, not always but generally in the New Testament, with regards to salvation. So si Pedro ay nag-uutos na in short, siguraduhin mo, magsumipag ka na siguraduhin mo na ikaw nga ay ligtas. And we know the command na sinabi ho ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. So again, this study is in obedience to those commands. So atin hong magbalik-aral tayo ng mabilis sa atin hong mga napag-aralan na. Una, tingnan natin yung foundational truth. What is the foundational truth? If any man be in Christ, he is a new creature. Ang pinaka-ungodly, ang pinaka-wicked, maging ang pinaka-religious na tao, kapag siya ay tuyong naligtas, he is God's new creation. And therefore, the evidence, the marks will manifest. Makikita at makikita, lalabas ang mga marka. Bakit? Dahil ang mga tunay na ligtas, lahat ay gawa, produkto ng Panginoon. And isang paborito ko ang halimbawa dyan ay yung pera na ginagamit natin, at ang tunay na pera ay produkto ng Bangko Sentral, doon iniimprenta. Therefore, they bear the marks of a true money. Yung inimprenta lang dito sa printer ko, peki yun. Wala yung mga marka. At ang bawat totoong na kay Kristo ay produkto ng Diyos. Therefore, they will bear the mark. And as we have said before, it is a process. Nagpo-proseso, nag-i-increase. But there will be the presence of the marks. So, Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship." So we are His products. We are God's creation. Number one mark, there must be genuine faith in the true gospel. This is the bedrock. Ito yung batayan. Bago tignan ng ibang bagay, ito muna ang pag-uusapan. Dahil anuman ang paraan ng pamumuhay, again, there are actually atheists, mga taong naniniwala sa Diyos, that may be very morally upright people. Hindi nandadaya, umiiwas. At pag itinabi mo sa ibang mga mananampalataya, baka maluma sa pagtulong sa iba. So again, bago natin tignan ang mga ibang bagay, dito muna ang pag-uusapan. Meron bang totoong pananampalataya sa
tunay na ebanghelyo, and we are always stressing that, tunay na ebanghelyo, sapagkat marami ang walang tunay na ebanghelyo. And it reminded me of one of the reasons bakit ho natin pinag-aralan ulit ang bagay na ito. And I say ulit sapagkat sa church, 2019, pinag-aralan natin ito, and dito ho sa online na pag-aaral natin, inulit natin, because I encountered a person professing to be a believer, papakilalang mananampalataya, at pagdating sa sipag, masipag, pagdating sa tapang, matapang sa gawain. Pero when I asked him about salvation, paano siya naligtas? Una, tinanong ko, paano maliligtas ang isang tao? Tinanong ko, pangalawa, paano siya naligtas? And for 15 minutes or more, sa lahat ng sinabi niya sa akin, walang isa mang patungkol sa ebanghelyo kay Kristong namatay sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan. Yes, nababanggit ang pangalan ni Jesus, pero that's just about it. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, the power of God unto salvation is the gospel of Christ. Anumang pagsusuko ng buhay, kung walang pananampalataya sa ebanghelyo, walang kaligtasan. Pero kung merong tunay na pananampalataya sa ebanghelyo, susunod yung pagsusuko ng buhay. So, first of all, there must be genuine faith in the true gospel. Pangalawa, dahil merong tunay na pananampalataya, magkakaroon ng pagbabago ng puso. And this is a fulfillment of the new covenant, sapagkat ang sabi ng Panginoon, a new heart also will I give you. Sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ng bagong puso. And as we have pointed out, ang puso na ito ay pusong nagmamahal sa Diyos. We love Him because He first loved us. So, unang karakteristik, at paulit-ulit to sa Biblia, nagmamahal sa Diyos ang isang tunay na Kristiyano. And actually, pagdating sa hindi paglalarawan ni Apostol Pablo ng mga hindi mananampalataya, ang sabi sa Romans chapter 3, verse 10, for there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none. Verse 11, there is none that seeketh after God. So, ang Kristiyano, totoong Kristiyano, nagmamahal sa Diyos. Ang hindi Kristiyano, they do not seek God. They do not want God. Ayaw nila sa Panginoon. So that is too contrasting. And then last Friday, nag-aralan natin yung punto. Kaya yung sinabi ko, dapat ito sana yung pinakakasunod. Pero hindi natin na isunod, na ilagay natin number 7. Pero mula ngayon, isusunod ko na dito. There must be love for God. And right after that, there must be love for the brethren. May pagbabago ng puso. Ang pusong ayaw sa Diyos noon, ngayon nagmamahal sa Diyos. Ngayon din naman, itong pusong ito ay nagmamahal sa mga kapwa mananampalataya. Ito ay tanda ng isang tunay na disipulo. John 13 verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if you carry a King James Bible. No. If you have love one for another. Now, mga kapatid, wag niyo sanang pagkamalian. I do use a King James Bible. I love the King James Bible. Pero wag natin pagkamalian. It is not the mark of being a disciple. It is loving one another. May pagmamahal sa bawat isa. Hindi lang ho yun. Love is the manifestation or indication of real love for God. Ang pagmamahal sa kapatiran ay ito ang manifestasyon actually ng pagmamahal natin sa Diyos. Ang sabi ni John, if a man say, I love God and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapatiran mo nakikita mo ay hindi mo minamahal? Ano ho? So nandun yung utos, 1 John 4:21, and this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. So dahil doon, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang kapatiran. At kung hindi mo mahal ang Diyos, sangayon sa Biblia, you're not a Christian. You may have a lot of theological ideas or information, pero hindi ka Kristiyano.
And then, nandun ang isang napaka-klarong talata na sinabi ho ni John. Buksan natin sa 1 John chapter 3 verse 14. 1 John chapter 3 verse 14, ang sabi niya ito, we know that we have passed from death unto life. So, again, si Apostol Juan mismo nagsasabi, we know, nalalaman natin, that we have passed from death unto life. And what's that? That is assurance of salvation. Meron tayong assurance, nakakatiyak tayo, alalaman natin. And paano daw ito? Sabi ni John, verse 14, we have passed from death unto life because, how do we know? Because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. And that's simply saying, alam natin na tayo ay may buhay na walang hanggan dahil mahal natin ang mga kapatiran. Ang hindi nagmamahal sa kapatiran, siya'y hindi Kristiyano. Siya'y hindi ligtas. So, there's a change in the heart. A heart that will love God and a heart that will love the brethren. And in the infinite wisdom of God, di ko lang masyadong nadiinan to last time, in the infinite wisdom of God, at salamat sa Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan ay gumawa siya at nagdisenyo siya ng lugar na kung saan inilalagay niya ang mga mananampalataya, isang napakagandang lugar kung saan ang pagmamahal sa kapatiran ay may exercise. And that is none other place than the church. The church. So dito pala makita na how important is the church in the believer's life. Ang sabi ng 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit we are all baptized into one body. Yes, we are made members of the body of Christ. And then, by God's sovereign purpose, He made us members of local congregations. And we are commanded to love our brethren. All Christians, and ito'y mas makikita sa lokal na iglesia. Ang sabi pa nga ho ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:9, but as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Speaking to that local church at Thessalonica, you are taught of God to love one another. So, there is the priority of the local church and also love for all believers. Baptist or non-Baptist, kung Kristiyano, ay we are commanded to love, pero ito yung unang makikita at inaasahang makikita sa konteksto ng lokal na iglesia. Again, sabi ho ni John, we have known that we have passed from death unto life because we love the brethren. So, meron tayong dalawang katangian. Actually, tatlo. Do you believe the gospel? Number 1. Is it the true gospel? Number 2, do you love God? Do you love God? Na number 3, do you love the brethren? Sapagkat ang tunay na ligtas, may pagbabago ng puso. Isang puso nagmamahal sa Diyos. Isang pusong nagmamahal sa kapatiran. Well, number 4, there is a change in the believer's life. May pagbabago sa buhay, and this is the process called sanctification. Pabanal ng pabanal ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Ito'y proseso, ito'y gawa ng Diyos, at kasama dito ang effort, ang gawa ng tao. If you remember, we looked at verses na inutusan tayo na put off, put on. So, hindi ito let go and let God. No. We must put off and put on. Romans chapter 8, tayo inuutusan to mortify the deeds of the body by the Spirit. Patayin ang mga gawa ng laman, and that is the sinful acts, the indwelling sin, ay inuutusan tayong patayin ito. So, hindi ito passive, pagiging passive. Kailangan natin ng effort sa ating paglago sa pananampalataya, pag-usad sa kabanalan. Number 5, there is a change in the believer's walk. Closely related sa nakaraan, ay pagbabago ng buhay, ibig sabihin, magbabago yung kanyang lakad. This is more of a practical side. Ang sabi ho ni John sa 1 John 2:6, he that saith he abideth in him, in Christ, ought himself also to walk, even as he walk. Dapat lumakad kung paano lumakad si Jesus. Yun ang isang totoong Kristiyano. Again, hindi ho perfect. Yes, si Jesus ay perfect, pero sa atin, because of we are still in the flesh, there's indwelling sin,
There's no perfection in this side of eternity, but that is the goal. Yun yung ating pakay, yun yung ating pinagsusumikapan sa biyaya ng Panginoon. Sabi pa ni John sa 1 John chapter 1, verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Again, the walk, yung pamumuhay. So, isang tanong ay, kung Kristiyano nga ba ako? Well, paano ka namumuhay? Una, anong laman ng puso mo? Mahal mo ba ang Panginoon? Mahal mo ba ang kapatiran? Pangalawa, paano ka namumuhay? Meron bang proseso? Nakikita mo ba ang ebidensya ng proseso ng pagbabanal ng buhay? Kamusta ang lakad mo? Ang lakad mo ba ay sa dilim o sa liwanag? Ang direksyon mo ba ay patungo sa kabanalan o pasama pa ng pasama? Again, these are legitimate, biblical na mga pagsubok upang subukin yung propesyon ng pagiging Kristiyano. Nagpapakilala kang Kristiyano, kailangan ay makita ang mga bagay na ito. Number 6, ang nakita ho natin, nakaraan, there will be a change in the believer's relationship with the Word. May bagong relasyon sa salita ng Diyos. Simply put, before tayo ay rebelde, we do not want to. Ang sabi ng salita ng Diyos, Romans 8:7, for the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Simply put, rebelde. Rebelde tayo. At best, we can be hypocrites, traditional, nakasanayan, kaya ginagawa, pero hindi dahil nagpapailalim. But a believer now submits himself to the Word of God. Doon yung pagpapailalim and evidenced by obedience. Yes, pumapalya. Yes, nagkukulang. But there is that submission to the Word of God and not a rebel. Ikaw, nalaman mo yan. Maaring ilang taong ka nang uma-attend sa church, but in your heart, really, it does not even long to be subjected to the Word. Hindi mo gusto. You cannot wait. Pag nandun sa araw ng lingyo, you cannot wait na matapos ang gawin para magawa mo na yung gusto mo. Mabuhay ka na sa paraan ng gusto mo. And that is walking in the flesh, walking according to the course of this world. Yan ay karakteristik ng isang patay pa sa kasalanan. Ephesians chapter 2, 1, 2, 3. Again, meron ng bagong relasyon sa salita ng Diyos. We are now commanded to desire the sincere milk of the word. Let's go back to that passage, by the way. 1 Peter chapter 2. I believe hindi ko pa masyadong napunto yung isang mahalagang bagay ho doon. 1 Peter chapter 2, verse 2. Ano po ang sabi? As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. And then ang sabi sa verse 3, if so be that ye have tasted that the Lord is gracious. And what Peter is actually saying, kung talagang natikman mo ang biyaya ng Diyos, that is, kung talagang naranasan mo ang kaligtasan, desire the sincere milk of the word. And that word desire is not a suggestion or advice. It is imperative. Ito inuutos. Brother Paul, hindi ako mahilig magbasa. Desire. Brother Paul, malabo na ang mata ko. Desire. Brother Paul, matanda na ako. Hindi niyo ba nabalitaan yung 60 plus years old, nagtapos pa rin ng kolehiyo, nagtapos pa rin ng high school? Hindi ba yun nagre-require na magbasa? Again, they have the desire. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Meron ho tayong kapatid dito sa church, hinahamon ko siya sa kanyang matandang edad, ay mayroon siyang katarata. Ay, kung meron ho kayong mga apo, pwede nyo ipabasa sa inyong mga apo. Meron hong mga audio Bible, pwede kayong magpa-download. And again, I challenge her na talagang magbigay pa ng panahon sa salita ng Panginoon. And that there is that new relationship with the Word of God. Number next, there's a new relationship with the world. May bagong relasyon sa sanglibutan. Simply put, ang isang hindi Kristiyano nabubuhay para sa mga bagay sa sanlibutan. And then, ang totoong Kristiyano ay nabubuhay sa sanglibutan para sa Panginoon. So that's a very big difference. Sa ganito paraan ito sinabi ni John. 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
Kung minamahal mo ang sanlibutan, that is you're given sa sanlibutan. Ikaw, ang buong puso mo, ang buhay mo, nabubuhay ka para sa mga bagay and things in the world and the things in the world. Meron mga tao, hindi ko sasabihin masama sila, but they're living for the world, literally fighting global warming. Again, I'm not saying na sila ay napakasasamang mga tao, but if they're living for global warming and saving Mother Nature, yun lang ang buhay nila, I'm not saying na hindi ka pwedeng I'm not saying na kung ikaw ay Kristiyano, wala kang pakialam sa nature. I'm not saying that, but again, listen to this. Yun ang buhay. Yun sila. Nandun yung puso nila. What I'm pointing is, hindi mo kailangan maging pusakal na kriminal para mag-fit in. You may be a very morally righteous person. Maaaring tinitingala ka pa ng lipunan. But if you love the world and the things that are in the world, John said, the love of the Father is not in you. And that is the saving love na pinahayag sa pamamagitan ni Kristo. Simply put, kung ikaw ay nagmamahal sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan, nabubuhay, ito ang buhay mo, wala sa iyong pagmamahal ng Diyos, wala sa iyong kaligtasan. And the reverse of that is true. If you do not love the world, that is, you love God, you living for God, sa mga bagay na eternal, sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 1, if you either be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Yun na yung hinahabol natin, nakatingin tayo sa eternal. Tayo ay talagang nabuhay na muli kasama ni Kristo. So may bagong relasyon sa sanglibutan. So that's number 7. Number 8, which is closely tied dun sa huli natin pinag-aral last Friday, which is loving the brethren, is a true Christian will fellowship with other Christians. A true Christian will fellowship with other Christians. And that word fellowship, koinonia, to be in common, to have something in common, to have partnership, that is, you are a part. You are together with other believers. Now, let me clarify ho. Hindi ito pagtawag na magtayo tayo ng ating sariling komunidad at lahat doon lang tayo mga Kristiyano. No. Actually, sa disenyo at wisdom ng Panginoon ay tayo mga Kristiyano ay inuutusan pa rin niyang mabuhay sa sanglibutan, to be a good witness. Again, living in the world for God. Yun ang atin hong misyon, yun ang ating hong buhay bilang mga mananampalataya. Hindi natin kailangan pumunta sa bundok, isama lahat ng mga Kristiyano. That will be parang ilaw, tatakpan mo, hindi makita ng iba. So, hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. It is closely tied nga ho doon sa ating punto o katotohanan na sinabi sa salita Diyos that we love the brethren. If we love the brethren, we will have fellowship with the brethren. Isang mahalagang katotohanan na dapat ho natin tandaan, ang Kristiyanong buhay o buhay Kristiyano na pinapakita sa Biblia ay hindi isang buhay ng isolation. O ina-isolate mo yung sarili mo, nakabukod ka. It's just Jesus and me. And there are people na tingin nila ay ito ay napaka magandang ideolohiya, motto, prinsipyo. It's just Jesus and me. Wala akong pakialam. It's just Jesus and me. Well, yes, in our relationship to God, it's you and God na nakakaalam kung tunay kang mananampalataya. Pero sa ating buhay Kristiyano, Jesus and me is very unbiblical. Because ang buhay Kristiyano sa Biblia, ang itsura ng buhay Kristiyano sa Biblia ay kasama. Yes, it's Jesus and you and other believers, other Christians. Ito ang buhay Kristiyano na ipinapakita sa Biblia primarily sa konteksto ng lokal na iglesia. Okay? And let me give maybe 3 or 4 points to support this.
Una, the biblical testimony of the early church. Ang testimonya, ang patotoo ng early church, particularly sa book of Acts, in the very beginning of the church, sa Acts chapter 2. Let's open our Bible sa Acts chapter 2, verse 41. And I think marami sa atin ay pamilyar sa mga talatang ito. Sa Acts chapter 2, verse number 41, ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito. Ayun, verse 41, then they that gladly receive His word, so identify natin yung mga pronoun, who are they, those who gladly receive His word, sino yung His? Peter, who preached the gospel to them. And they that gladly received His word were baptized, and the same day, when they received the word and they got baptized, that same day, were added unto them. Sino yung them? Idinagdag sa kanila. Sino yung sila? Well, sangayon ho sa earlier parts ng Acts chapter 2, there is more or less 120 disciples na nag-gather sa upper room nung dumating ang pinangakong banal na spirito ng Panginoon. Pero na-highlight na lang sa mga bandang dulo ang mga apostol. But there are 120 more or less. So itong more or less 120 ay nadagdagan ng about, again, more or less 3,000. So i-round lang natin 3,120 na add sa kanila. So idinagdag dito sa mga natitipong 120, idinagdag ang may 3,000 mga kaluluwa. And they continued, added unto them about 3,000 souls. At ano nangyari? Ano nangyari? Sumampalataya sila, nabautismohan, at sila'y umuwi na sa kanilang mga lugar? Well, no. No. Again, yung background lang nito, it was Pentecost, and during Pentecost time, ang mga Hudyo ay bumabalik sa Israel, sa Jerusalem. So maraming mga foreigner Jews galing sa iba't ibang mga lugar. If you remember, nag-speaking in tongues sa mga apostol, iba't ibang mga lengguwahe. So there are Jews coming from different places na naunawaan yung lengguwahe. By the way, yung speaking in tongues are languages, not babbling sounds na walang ibig sabihin. Okay? So it disqualifies if not almost all claims of speaking in tongues sa mga panahon natin ngayon. Nevertheless, balik tayo dito. Anong sabi? And they, verse 42, and they, sino ngayon yung they? The 120 plus the 3,000. What did they do? They continued steadfastly in the apostles' doctrine. At sila ay nagpatuloy, natipon at nakinig sa pangangaral ng mga apostol na nahandoon sa Jerusalem. And not only that, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Doon yung pakikipag-isa. At mamaya makikita natin mukhang merong delineation. What is this fellowship? And in breaking of bread, that is most probably communion. Sila ay nagdaos ng Lord's Supper. And in prayer, they are together in fellowship. They are together in apostles in receiving the apostles' doctrines or teaching. They are together in prayer. At makikita natin dito yung kanilang coming together. That is the early church. So hindi sila minsan naligtas and then okay, bye-bye, saved na ako. It's just Jesus and me. No. They continued steadfastly. At ang sabi, patuloy natin sa verse number 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verse 44, and all that believed were together and had all things common. Again, andun yung pag-emphasize ni Luke dun sa tototohanan. And all that believe were isolated from each other? No. Together. Kaya sila ay magkakasama. And again, they have things in common. Again, dun kasi sa konteksto, this is not calling for Christian communism. No. Yung konteksto, maraming mga taong Hudyo galing sa ibang bansa. Siyempre, iniwan nila yung mga ari-arian nila. Nagpunta sila sa Diyos. Naligtas sila. Ayaw nilang umalis dahil nandoon ang pagtuturo ng salita ng Diyos. So, they stayed there. Paano sila mabubuhay?
So, nagkaroon ng contribution. Yun yung kalagayan. And they, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Sana makita niyo yung effort na pakita yung oneness, yung pagiging united nila. Continuing daily one accord in the temple, breaking bread from house to house, did eat the meat with gladness in singleness of heart, praising God and having favor with men, all the people. And the Lord added to the church. Again, what is that church? Those people. God keeps adding to them daily, just as should be saved. So again, ang punto ho dito ay ito, malinaw na ebidensya sa unang iglesia ng Panginoon dito sa Jerusalem ay ang buhay nila ay hindi ligtas na ako and then it's just Jesus and me, bahala na kayo dyan. Gathering together, hindi ko type, hindi para sa akin. Ang para sa akin lang gusto ko yung it's just Jesus and me. No, ang pinapakita sa atin ng bagong tipan ay buhay ng mga Kristiyano na magkakasama. Number next, so a Christian life that is separated from fellow believers is unbiblical and may very well be an evidence of not having Christian life. Ang buhay Kristiyano na walang panahon para sa mga kapatiran, hindi nakikipag-isa sa mga kapwa mananampalataya ay hindi biblikal at maaaring ebidensya pa ng pagiging wala talagang spiritual na buhay. So that's evidence number 1, the biblical evidence of the early church. Number 2, the letters of the New Testament for churches. Simply put, if a large part of the New Testament, out of 27 letters, more or less 13 are written for New Testament churches. Okay? Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians. By the way, Galatians is a province with many local churches. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians. 9, not 13, 9 ay 13 pala sulat ni Pablo. 9 ay meant for local churches. At ang purpose nito ay ang mga letters na ito, particularly ni Apostol Pablo, ay basahin sa mga loob ng mga iglesia na kung saan natitipon ang mga mananampalataya. Just an example, let's go to Colossians chapter 4. Sabi ho ni Pablo dito, so sumulat siya ng sulat para sa mga Kristiyano sa Colossae, at ang layunin nito ay pag natipon ng mga mananampalataya in the Lord's Day, Sunday, it will be read in the hearing of the believers. Ito yung ibabasahin sa mga para marinig ng mga mananampalataya. Colossians chapter 4 and verse number 16. Ano po ang sabi? And when this epistle, that is the book of Colossians, is read among you, cause that it be read also in the church of Laodicea. Itong letter na ito, pag nabasa nyo na, okay, ipasa nyo sa church sa Laodicea. And then, ang sabi niya, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. At yung epistle na yun na hindi ipapasa sa bahay-bahay, okay, bahala ka sa iyong sarili, nabasahin mo yan, no? In the church, together with other believers. So, again, ang pinupunto ko lang ko ito, ang buhay Kristiyanong pinipinta, pinapakita ng Biblia ay actually, it's lived in and around among fellow believers. Among fellow believers. Yes, there is a personal Christian life kung paano may mga personal na sulat din. So, I'm not saying na walang personal Christian life. Yung iba ay madaling magtago sa fellowship ng mga mananampalataya. So, merong personal Christian life, pero gusto ko lang pinupunto ko rin na there is also a corporate Christian life na mahalaga at kailangan na ginagampanan ng mga mananampalataya. Now, maaaring sabihin ng iba, Brother Paul, kasi wala silang sariling kopya. Yung sulat lang ni Pablo, yun ang babasahin. Siyempre, kailangan nila magsama-sama. Hindi mo na pwede papasa-pasa yun. May sarili-sarili na tayong Bible. Pwede nang sa sariling bahay. It's just the Bible, and Jesus. You have your personal faith sa Panginoon, and you praise God, you worship God alone. Again, we ought to be praising God, worshiping God alone, studying the Bible in our personal time.
Kailangan ginagawa ho natin yun. Pero again, kung ito yung gagawin nating rason para sabihin, ay kasi noon meron lang isang sulat, tapos kailangan nilang marinig, kaya sila nagtitipon-tipon. Hindi pa rin yun ang pinipinta ng salita ng Panginoon. They are gathering. And one of another evidence is the one another commandments. One another commandment. So number one, the history of the evidence of early church history. History of early church. Number two is yung mga New Testament epistles, church epistles. And then number three, the one another commandments. Yung mga utos sa bagong tipan, particularly na one another, ibig sabihin, isa. Love one another, John 15:12. Preferring or honoring one another, Romans 12:10. Love one another ulit, Romans 13:8. Receive ye one another, Romans 15:7. Admonish one another, Romans 15:14. Salute one another, Romans 16:16. By love, serve one another, Galatians 5 verse 13. Bear ye one another's burden, Galatians 6:2. Forbearing one another in love, magtiisan kayo sa isa't isa sa pagmamahal, Ephesians 4:2. Be ye kind one to another, at ang application of tender-hearted one to another, forgiving one another, Ephesians 4:32. Wherefore comfort one another, 1 Thessalonians 4:18. Edify one another, 1 Thessalonians 5:11. Exhort one another, Hebrews 3:13. Consider or pay attention to one another, Hebrews 10:24. And there are other passages. Ang punto ko lang ho, kaya binasa natin itong mga ito ay, this one another passages makes no sense if you're just one and there's no another. Again, sa mga utos na ito, it's assumed that we are living our Christian life together with fellow believers, kasama ng mga kapwa mananampalataya. And kung ang idea mo sa buhay Kristiyano, kagaya ho nung nagpagupit ako minsan, sinubukan kong sharean yung barbero, and nagpakilala siyang mananampalataya na member ng church na ganito. Tinanong ko, kamusta ho yung pag-church? Hindi na daw siya nag-church. Ilang taon na daw siya hindi nag-church. Paano yung utos ng Panginoon? Basta, siya daw, ng kanyang pamilya, nag-aaral ng Bible tuwing araw ng linggo. Paano yung utos ng Panginoon? Basta, simply put, hindi niya sinusunod ang mga utos ng Diyos na ito. It's just Him and Jesus. At sa iba, parang, wow, heavy, wow, very spiritual, wow, very unbiblical. Very unbiblical. Again, sana maging malinaw. We have our personal relationship and we ought to be cultivating. We have also, nilagay din tayo ng Panginoon kasama ng mga mananampalataya. And kagaya sinasabi natin lagi sa church, itong mga kasamang mananampalataya na ito, sabi kasi na, Brother Paul, kasi pag pumunta ka sa church, pag nag-join ka sa isang local church, talaga naman may mga taong ganito, taong ganyan. Well, welcome! Lapat na lapat ka. You mean imperfect sinners? Saved by grace? Yes, you are one. And you're welcome. Kung yun napapansin doon sa ating mga binasa, forgiving one another, forbearing one another, anong assumption nun? Magkakasala? Mayroong mga bagay na pagtitiisan mo talaga, pero kasama mo pa rin sila. That is the Christian life na pininta ng salita ho ng Panginoon. And lastly, for the sake of time, actually, meron pa tayo isang pwede sabihin, the gifts. The gifts. Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12. We are members of one body. At ang isa sa mga pinunto ay we have been given by the Holy Spirit different gifts. Anong purpose noon? To serve. To edify one another. And again, if you do not include yourself, hindi mo isinasama yung sarili mo sa isang lokal na iglesia kasama ang mga kapwa mananampalataya ng parehong nananampalataya sa ebanghelyo, yes, there will be difference. Yes, there will be offenses. They're believers. You're commanded to love one another. And
forbear and forgive one another. Pero again, yung buhay ng Kristiyano, and I've known believers na offend, natisod, maging sa pastor, o sa ano, they just stopped going to church. They just stopped going to church. At yun na lagi lang sasabihin na rason. Kasi natisod ako sa pastor, huminto na ako sa church. Wala bang ibang church? Actually, kung okay, sabihin natin, na-offend dun sa isang pastor, hopefully ginawa yung mga biblical steps na dapat sanang ginawa, go and tell him, so on and so forth. Pero talagang ang pinakamaganda at pinaka-wise ng gawin ay umalis siya o umigil siya. Ang ganda sana kung pumunta sa ibang church and there he continued to fellowship and continued to minister. That's good. Pero kung huminto, napakalaking question. Baka nakakita ka lang ng rason na pwedeng ipang katuwiran para dun sa karnal na kagustuhan. Sa wakas, meron na akong rason para hindi mag-church. Again, examine kung ano ang talagang kalagayan. So, number 1, the testimony of the early church. Number 2, the New Testament church epistles. Number 3, yung one another commandments. Number 4, the gifts ng Panginoon used to minister to one another. And number 5, dito tayo matatapos, the warning of forsaking the assembly. And we know the passage, Hebrews chapter 10. Puntahan lang ho natin. Hebrews chapter 10. Simulan ho natin pagbasa sa verse number 19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. So that's what we have. That's our hope. That's our sure foundation. It's through the blood of our Lord Jesus Christ. And that's pertaining to His saving work. Yung kanyang kamatayan sa krus. Yung kanyang pagliligtas sa atin. Anong sabi? Verse 20, by a new and living way which He had consecrated for us through the veil that is to say His flesh. Again, anong nangyari sa kanyang katawan? Siya nabugbog, siya nasugatan, and all His suffering in the cross is bearing our sins, is suffering God's wrath. Verse 21, and having a high priest over the house of God. So meron tayong dakilang saserdote, may namamagitan para sa atin. In short, we have this great hope of true salvation in Christ. At dahil ito'y totoo, dahil meron tayo nito bilang mga Kristiyano, ang sabi sa verse number 22, merong tatlong let us. Verse 22, number 1, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Number 2, verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Number 3, verse 24, let us, what? Consider one another. Because we have the gospel, because we have Jesus Christ as our Savior, mediator, let us consider one another. Kung mapapansin nyo ho, yung unang dalawa, let us draw near, nandun yung parang personal, paglapit sa Panginoon. Let us hold fast, personal, pagtangan, persevere in the faith. Pero pagdating sa verse 24, let us consider one another. So itong pagbibigay atensyon, itong pamumuhay ng kasama, ay hindi to isang bagay na optional sa buhay Kristiyano. Ito ay bagay na kasama ng buhay Kristiyano. Ang sabi niya sa verse 24, 23, let us 24, let us consider one another to provoke one another to love and good works, and that is serving one another. We are pushing one another to love and good works. Verse 25, not forsaking. Again, it is a participle do sa verse 24, let us provoke one another to love and good works. At isa sa mga binigyang diin ng writer ng Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So nahan doon ng
pagbibigay pansin sa isa't isa at wag nating pabayaan ang pagtitipon-tipon na naging kasanayan na nung iba. And it is one of my sad fears, nakakalungkot na nakakatakot na bagay, na higit sa malamang this pandemic will reveal this passage true sa marami. It has become their manner to forsake the assembly, the gathering of believers. Naging satisfied na sila sa YouTube Baptist Church or sa Zoom Baptist Church or sa Facebook Live Baptist Church. No. Again, we are commanded to obey our earthly authorities. They are giving it to protect us, hindi para sikilin ang pananampalataya, and we ought to obey. Alam mo, kung you are now able, possible, pero sadya mong pinababayaan. Nakakapunta ka ng trabaho, nakakapunta ka ng palengke na kung saan mas maraming tao, pero sa church hindi ka makapunta. It may be a manifestation kung ano talaga ang laman ng puso. Wow. But it's followed by a warning. Sabi sa verse 26, for if we sin willfully. After saying na we have this great hope in Christ and this is what we should do, let us, and then let us consider one another, let us not forsake the assembling of ourselves together. Ang sabi ng salita, for if we sin willfully, by the way, yung sin dito is the sin of apostasy, which is pagtalikod sa pananampalataya, which is hindi gagawin ng isang tunay na Kristiyano, sapagkat ang sabi ni John sa 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. If they had been of us, they would have no doubt have continued with us. True Christians will continue in the faith. But if they forsake the faith, iniwan nila ang pananampalataya, at isa sa mga maliwanag, isa sa mga maaring maliwanag na ebidensya nito ay ang pagbabaliwala sa pagtitipon. Again, di ba ang pagtitipon na yun? Pagtitipon ng mga mananampalataya ng Ebanghelyo. Pagtitipon para purihin siya, alalahanin na nabuhay muli sa unang araw ng linggo. And you don't want to join that. You don't want to join that. Anong pinapakita noon? So, maaaring ito'y manifestasyon ng talagang pagtalikod sa pananampalataya. Ang sabi, for if we sin willfully, this is the sin of apostasy. After that we have received the knowledge of the truth, that is the truth of the gospel, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala nang hain para sa kasalanan. Bakit? Tinilikuran mo yun kaisa-isang hain. Para bang ganito? Dumating ka, meron pa bang ibang tinapay? Wala nang ibang tinapay. Yan na lang. Hindi mo kinain. Wala nang ibang tinapay. Ano? Tinalikuran mo si Kristo. Wala nang ibang hain para sa kasalanan. At isa sa maaaring ebidensya nito ay ang pag-iwan mo sa pagtitipon ng mga mananampalataya ni Kristo. Ano naghihintay? Verse 27, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. It will prove that you are not a child of God, but an adversary. Kaaway ka pa rin ng Diyos. Again, fellowshipping with the brethren ay hindi requirement para maligtas. Pero fellowshipping, loving, serving the brethren. At ito ay, as we have seen in the Bible, in the context primarily, not limited to, but primarily in the context of the local church. Fellowshipping with the brethren, ito ay isang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Nawa, siya sa atin yung ating mga sarili kung tayo nga ay mga mananampalataya. Kung tayo ay tunay na Kristiyano at itong pandemyang ito ay talagang naranasan natin ang grabing pangungulila sa fellowship, I pray and hope na hingin natin sa Panginoon.
tulungan tayo ng Diyos. Kung alam mo, sa pakiramdam mo, parang bihira, Brother Paul, parang nasasanay na talaga ako. Then, cry to God, beg God. Pagsisihan. Pangalawa ay hingin sa Panginoon ng ingatan yung init, yung pagnanasa, yung pagmamahal sa kapatiran. At kung tayo sa biyaya ng Diyos, nakaka-attend sa church, salamat sa Diyos. Continue. Kung nilagay ka ng Panginoon sa isang partikular na lokal na iglesia, continue. Serve God. Serve the brethren. Love the brethren. Through the gifts na binigay ng Panginoon. Kung ikaw naman ngayon ay isang nagpapakilalang Kristiyano, pero nakita mo, o nga no, kung wala na akong pakialam, kung wala talaga akong pagmamahal, baka nakita mo na hindi talaga tunay ang pakilala mo bilang Kristiyano. Naging panlabas lang. Naging panlabas lang. Nawa ang mga bagay na ito ay magtulak sa iyo para magsisi at tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay at maglalagay sa iyo ng pagmamahal para sa Kanya at para sa mga kapatiran. Nawa, ito ay maging pagpapala, gamitin ng Diyos sa patuloy natin ikalalago sa pananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa kabutihan mo. Patuloy mong pagbibigay sa amin ng iyong katotohanan upang aming tungtungan. At tunay, ang mundong ito ay may iba't ibang basihan, may iba't ibang pamantayan, may iba't ibang palusot, pangangatwiran. Pero Panginoon, turuan at tulungan mo kami na magpailalim sa iyong salita. Panginoon, sa aming mga mananampalataya, ipakita mo kung saan kami nagiging mabagal sa pag-usad sa aming buhay ng kabanalan. Pakita mo, Panginoon, saan kami labis na nagkukulang. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami na patuloy na magsumikap. At Panginoon, kung meron man, na sa awa mo ay ginamit mo mga katotohanan ito upang ipakita na siya talaga ay hindi mananampalataya. Maawa ka po. Abutin mo siya. Buksan mo ang kanyang puso. Buksan mo ang kanyang mga mata upang makita niya si Kristo. Bigyan mo siya ng pananampalataya sa kanyang ikiniligtas. Ama, mahabag ka po sa amin. Mahabag ka po sa aming iglesia. Kung meron man mga nagtutukso ng masanay at hindi pahalagahan ng pagtitipon, paalalahanan mo po. Kilusin po. Nawa, O Diyos, maging sa ito mga kalagayan, turuan at tulungan mo kami na magtapat, maging sa mga avenues na sa providensya mo ay binigay mo sa amin. Our time in the Word, our online prayer meeting, even our gathering every Sunday morning and Sunday evening. Patuloy ka namang maitaas sa aming mga buhay. Ingatan mo kami. Ilayo mo kami sa tukso. Namang mga ginagawa namin, magawa namin para sa kapurihan mo. Minamahal ka po namin. Manangin namin ito lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, muli mga kapatid, maraming salamat. Lord willing, next Friday or this coming Friday ay magkasama-sama tayo another time in the Word and our online prayer meeting. And also on Sunday, meron po tayong gawain and it will also be live streamed. God bless po. Ingat po tayong lahat. At nawa, patuloy tayong magpagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon.